We are married. At bilang pambawi kasi nilaktawan natin ang ligawan at boyfriend-girlfriend stage, araw-araw kitang niligawan. Hanggang sa hindi mo na pagsisihan ang pagpapakasal mo sa akin. Kasi wala na akong planong hiwalayan ka. Just sue me for breach of contract or something. Dear Amihan Stories presents Instant Wedding with My Boss. Written by Lulu Writes. Aya, gumising ka. Mamaya na. Inaantok pa ako eh. At hindi pa tumutunog yung alarm clock ko. Patulugin mo muna ako. Pwede po ba? Ungot ng 29 at no boyfriend since birth na ulirang anak awardee for 29 years din na si Ligaya Andizon sa kanyang inang si Imelda Andizon. Mama! Naiinis at punong-puno ng iritasyon na tawag niya nang hilahin nito hindi lang ang kumot na itinakip niya sa muka, kung hindi pati na rin ang kanyang binti. Ano po ba yun? May sunog ba? May life and death situation ba tayong kinakaharap? Kung hindi naman, please, mamaya na lang talaga. Kasi gusto ko pang suluitin ang huling 30 minutos ng aking freedom bago ko muling maging alipin ng salapi at ni Soren Lucero. Yun na nga ang gusto kong linawin mo sa akin. Ha? Linawin? Anong lilinawin ko? Na magaling na ako pagkatapos ng halos 1 linggo kong pagkakasakit. Kaya tapos ng sick leave ko at kailangan ko na magtrabaho. Pag-uusisa niya habang pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang mata. Hindi iyan kung hindi ang kumakalat na balita sa internet na kasal ka kay Soren at anak mo ang kambal niya. Kasal ka, Ligaya. At may 5 taong gulang na kambal. Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Tanong nitong nagtulak sa kanyang bumalikwas ng bangon. Sa kalagitnaan ng pagbabasa niya sa headline ng news article na mayroon ng 100,000 reactions, comment at share, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon, ngunit imbis na sagutin, pagkakita sa pangalan ni Soren, ay dali-dali niya iyong iniabot sa ina. Anong gagawin ko rito, Ligayaan? Ikaw munang sumagot, ma. Ayaw na ayaw ni Soren na hindi sinasagot ang tawag niya. At kailangan kong trabaho ko. Kaya baka pwedeng ikaw munang sumalo sa akin. Sabihin mo may sakit ako. Nakaratay sa ospital. Naka-ICU. Ano? Ayoko nga. Baka mamaya magkatotoo pa yung sinasabi mong iyan. Mahirap na. Mama? Natatarantang pakiusap niya. Nang mag-end ang phone call, imbis na bamunutan ng tinik sa dibdib, ay lalo pa siyang nabahala. Muli niyang kinuha ang phone sa ina para tawagan pabalik si Soren. Ngunit hindi niya iyon na ituloy. Ma? Tila maiiyak sa kabang tawag niya rito. Ayos lang ba kung saluhin mo muna ako at lahat ng gastos natin dito sa bahay habang naghahanap ako ng trabaho? Ano? Gulat na tanong nito sabay taas ng kanyang baba upang salubungin ang tingin nito. Sabihin mo nga sa akin kung ano ba talagang nangyayari, Ligaya. Kasal ka kay Soren, secret marriage, at may kambal kayo? Ma, mawalang galang na. Pero narinig mo ba yung sinasabi mo? Yung secret marriage, sabihin na nating feasible yon. Pero yung may kambal kami ni Soren, imposible. Kasi sa araw-araw kong buhay, dito ako umuwi at ni minsan di mo naman ako nakitaan ng baby bump, hindi ba? Yung ex niyang nag-cheat sa kanya na namatay sa panganganak, sa kambal, yun ang nanay ng anak niya, hindi ako. Di wala na kayong anak kung wala. Pero yung tungkol sa kasal, totoo ba yun? Kasal ka ba sa boss mo? Wish ko lang, pero hindi ma. Ang sungit kaya ng lalaking yun. Puro trabaho pa, at miski yata katiting na sweet bone, wala. So ano nga ang ibig sabihin nito? Bakit may ganitong article? Ewan ko. Baka decisionability na naman yung mga wannabe journalist ng article na yan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na bilang sekretarya ni Soren, parati ako nakasunod sa kanya. Kaya yan, dumating na ang mga itsuserang yan sa ganyang conclusion. Pero Aya, sa family tree na pinasa ng kambal ni Soren, galing ang source ng nag-publish mong article. May video rin ang kambal na pinakilala kanilang mami sa harap ng klase. Sapaw nito sa kanyang sinasabi. Wala ka bang alam sa family tree na yon?
At sa pagpe-flex nila sa'yo bilang mommy sa klase. Hindi siya nakasagot. Nang mapatingin siya rito na para bang alam niya na kung bakit binabagyo sila ng hagupit ng fake news, ay napatakip na lamang siya ng kanyang bibig, habang ang ina ay malakas na hinaklit ang kanyang braso. Ma, aray, ang sakit ha. Magkapasana naman na to eh. At mapapasaan ka ulit. Sa may mata naman kung hindi mo lilinawin ang nangyayari. Asik nito, dahilan para tigilan niya ang paghaplos sa namumulang braso. Ano? Teka ma, napaka-amasona mo naman eh. Buti na lang kay papa ako nagmana, kaya sweet ako. Hoy ha, ligayaan. Kung ako ang papa mo at nakabantay ako sa'yo mula sa langit, aatakihin ulit ako sa puso at papanaw sa ikalawang pagkakataon. Dahil sa pinagkagagawa mo rito sa lupa, ano bang kalokohan ito? Nung nakaraan, nung kasagsagan ng lagnat ko dahil sa trangkaso, nakatanggap ako ng tawag mula sa kambal. Oh, ano? Anong sabi? Anong nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin? Hindi ko naman nire-report sa iyo lahat ng nangyari. Hindi naman ako required, hindi ba? Kasi 29 na ako. Medyo kailangan ko na ng sarili kong privacy. Sa muling pagbuntong hininga nito, ay agad niya nang inilayo ang sarili upang hindi na siya makatanggap ng hampas. Bottom line, Aya. Sa dami ng sinabi mo at sa tagal na nating nag-uusap dito, hindi ko pa rin alam kung ano ba ang nangyayari at humantong ka sa ganito. May assignment daw sila, ma. Kailangan nilang magpasa ng family tree. At dahil hindi naman nila alam kung sino ang mama nila at ayaw nilang magpasa ng family tree na walang mama, tinanong nila ako kung pwede ko raw bang pakasalan ng tatay nila para may mama na sila at para pwede na ako sa family tree nila. Dahil parang ako na rin daw naman ng mama nila eh. At pumayag ka? Tanong ng mama niya sa mas mataas na tono. Nang hampasin siya nito sa braso, ay hindi na siya nakaiwas pa at tahimik na napangiwi. In my defense, hindi ko naman nakalaing may ganitong consequences ang pagpayag ko, ma. Umuo lang naman ako para tigilan na nila ako. Kasi gusto ko na magpahinga nung gabing yun eh. Ang taas-taas kaya ng lagnat ko. Nabitin sa ere ang iba pa niyang sinasabi nang biglang tumunog ang phone niya. Hindi tulad kanina, agad din iyong pinatay ng CEO ng Lucero Cars. Nakauna-unahang electric car company sa bansa na ang bawat piyesa ay sigurado siyang proudly made in the Philippines by the Filipinos. Anong sabi sa text? Garalgal na tanong niya sa ina na dumampot ng phone, sabay basa ng mensahe. Answer your phone, Aya. Be ready in 10 minutes because I'm coming to pick you up. Saglit silang nagkatinginan bago siya dali-daling bumangon at tumakbo patungo sa CR para maligo. Ma, nandiyan na ba si Soren? Tanong niya sa inang nakaestasyon sa gate habang pilit niyang tinutuyo ang tumutulong buhok gamit ang isang panyo. Wala pa. Ay, ito na yata. Sa Lucero Cars ang sasakyang yan eh, hindi ba? Tanong nito. Pagkalabas niya sa gate ay bumungad sa kanya ang isang heavily tinted na sasakyan. Gawa ng pagmamadali at pagkataranta ay hindi niya na nagawa pang magpaalam sa inang nahuli pa ng peripheral vision niya na kumakaway. Sir? Please fasten your seatbelt, Aya. Sabi nitong walang protesta niyang sinunod. Buong akala niya ay sa headquarter ng startup company ng Lucero Cars siya dadalhin ng istriktong boss. O di kaya ay sa bahay nito sa Antipolo. Kaya laking gulat at pagtataka niya nang sa La Imperio sila tumigil pagkatapos ng isang oras na tahimik nilang pagbiyahe. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Dito ka ba nagpatawag ng press para linawin ang tungkol sa kumakalat na article? Nakasal daw tayo at anak ko raw ang kambal. May pag-iingat niyang tanong dito. Tinatansya kung ano ba ang level ng inis o galit nito. Nang hindi ito umimik ay namalayan na lamang niyang parang batang hilan niya na ang gilid ng itim nitong button down at kasalukuyan na itong kunot noong nakatingin sa kanya. Pasensya na po sir Kung bibigyan niyo ko ng chance at hindi sasantahin, ay maaayos ko po ang gulong ito at babalik sa lahat ang dati na parang walang nangyari. Kaya nga tayo nandito, Aya. Para ayusin ang gusot na ginawa niyo ng kambal. Sorry po sir. Sorry na talaga ha.
Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. 5 taon lang ang mga kambal. Mas matanda ako. At alam kong sasabihin mo na dapat pinag-isipan ko muna ng mabuti. Bago ako nagsabi ng kung ano-ano. Pero may sakit ako nung panahong yun eh. At miski ikaw sir, hindi mo naman siguro maiisip na magbubunga ng ganitong problema ang simpleng pagpayag ko na isali ako ni na Aries at Eros sa family tree ninyo. You're right. I never thought that a stupid family tree would turn my world upside down. But it did. And now we must control the damage. Agad siyang napabitiw sa damit nito at hindi napigilan ang pagsimangot, kasabay ng pagdistansya niya rito. Mas control the damage? Masyado ba akong kahiya-haya para mag-super OA na damage control siya? Porque nalink siya sa akin? Nagmamaktol niyang bulong. Nang makita niya ang hindi magandang timpla ng lalaki sa mukha nito, matapos marinig ang kanyang sinabi, ay napangisi na lang siya. Sabi ko nga po, magda-damage control tayo. Anong klaseng damage control po ba? Bago ang lahat, ayos lang sa akin na i-throw niyo ako under the bus. Basta, wag niyo lang ako sasantihin. Kailangan ko po ang trabaho ko kasi yung bahay namin na niloan ko sa Pag-ibig, 25 years ko pang kailangan bayaran eh. We need to make you an official member of the Luceros family tree. Putol nito sa mahaba niyang litanya. Dahan-dahan siyang bumaling dito nang kunot ang noo at salubong ang kilay. Pakiulit nga, mali yata ako ng dinig eh. Kasi ang pagkakarinig ko, gusto niya akong gawing official member ng family tree niyo. In other words, aasawahin niyo ako? Natatawa at ayaw maniwalang sabi niya. Nang mapansin niyang miski isa sa facial tissue nito ay hindi na bago, ay nanlaki ang kanyang mata at napahawak siya sa braso nito. Bago pa makaapela, bumukas ang elevator at diretso na silang iniluwa niyon sa penthouse ng La Imperio. You say yes to this. We'll be husband and wife before this day ends. Titira ka sa bahay kasama namin ng kambal. You'll be their mom, of course. And after 1 year, we'll file an annulment and I'll give you 10% of Lucero cars. Paliwanag nito na ayaw niya sanang seryosohin hanggang sa makita niya ang box ng wedding gown na prenteng nakapatong sa ibabaw ng velvet couch. Teka, matinis ang tinig niyang irit. Teka lang ah. Kasi hindi ko maintindihan. Wala akong naiintindihan. Bakit may kasal? Bakit may totoohanang nagaganap? Para saan? Anong klaseng damage control ba to? Sino nagpayo sa'yo na ganito ang gawin mo para maayos ang problema natin? Sabihan mo nang masaksak ko. Sasaksakin mo ako, Aya. Bakit? Isa ba sa mga pangarap mo ay ang mabiyuda bago ka pa makikasal? Sa iyo ang stupid idea na to? Hindi makapaniwala niyang tanong habang nakahawak sa ulo, sapagkat pakiramdam niya ay bigla na lang iyong sasabog sa dami ng tumatakbo sa kanyang isip. But why? Kilala mo si Mr. Yamamoto, hindi ba? Oo, kilala ko. Paano hindi ko makikilala ang may-ari ng pinakamalaking car dealership sa buong mundo na matagal mo nang nililigawan para mailagay ang Elsie sa dealership niya? At anong kinalaman ni Mr. Yamamoto sa alok mong kasal sa akin? Tanong niyang bago nito masagot ay alam niya na kung bakit. Kilala sa business industry si Mr. Yamamoto for his family values and principles. Nabukod sa pagiging magaling na negosyante at business leader ng mga businessman na kinukuha niya para maging business partners, ay mas preferred niya ang tulad niyang family man over bachelors because he just clicked with them better. Since mayroon ng common denominator, kaya gagamitin mo ko para mapapayag na ilagay ang Elsie sa YD? Ganun ba, ha? Aya, listen to me. Hear me out first. This is a win-win situation, I promise. Win-win situation? Paano mangyayari yun? Ikaw at ang Elsie lang ang makikinabang. At saka isa pa, hindi ako sinungaling at manloloko, sir. Pumayag man ako, tsak mahuhuli rin tayo. Kasi hindi nga ako sanay na magsinungaling. Hindi mo man naririnig ang mga sinabi ko kanina. Kapag pumayag ka, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng Lucero Cars. Aya, kapag mayroon na tayong direktang business connection sa Yamamoto dealership, tsak na dodoble
o di triple ang sales ng mga kotse natin. LC will be a secured and established company. 2 to 3 years from now, we can go public. Once that happened, dodoble ang fans ng kumpanya. Yung self-driving car idea ng papa mo, we can finally start working on it. Magiging totoo na ang pangarap ng mga papa natin. Pero sir, Something like this only happened once, Aya. Baka hindi na ito maulit kung hindi pa natin susunggaban. pero sir, sa dami ng family at married couples na nakaharap ni Mr. Yamamoto, sa tingin mo ba, hindi niya mahuhuli ang pagpapanggap natin? Malalim siyang bumuntong hininga at punong-puno pa rin ang pagtutol na tumingin dito sa kaumiling. Kung takot ka mabisto na nagpapanggap tayo, then maybe we can do it for real. Ang ma-fall sa isa't isa? Sir, mawalang galang na ha. Alam ko naman na boss kita at syempre ginagalang kita. Pero si Raulo ka ba? Ano bang akala mo? Ganun lang kasimple ang love? Na pag napagdesisyonan mo na kailangan mong ma-inlove sa isang tao, ay mai-inlove ka na? No questions asked? Bibigyan kita ng isang oras para pag-isipan ng mabuti kung papayag ka ba o talagang hindi sa alo ko. Anito at nalakad na sana palayo nang bigla niyang hawakan ang braso nito. At kung humindi ako, does that mean I'm fired? No, of course not. Alam mo namang kailangan kita sa buhay ko, di ba? So of course, I would never dare fire you. Isa pa, baka ako sila ba ni na Aries kapag nalaman nila na sinisante kita. Nang marinig ang pangalan ng kambal, ay biglang na-divert dito ang kanyang atensyon. Bakit? Mabilis na tanong ni Soren nang makita nito ang paguntong hininga niya at pangungonsumisyon. In-announce nila sa buong academy na mami nila ako. Kapag dinenay natin yon, mapapahiya sila at baka mabuli pa sila dahil dun. Problemadong anya. Fine. Para kay Aries at Eros, susubukan kong pag-isipan ang proposal mo. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya nang mahagip ang napapantastikohang ekspresyon sa mukha ng lalaking kaharap. Hindi ka na-convince ng perang dala ng offer ko. Pati na rin ang shares na makukuha mo sa LC. Pero na-convince ka ng pag-aalala mo para sa mga anak ko. Anito at bagaman gusto niyang itanggi, kahit anong isip niya, ay parati siyang sumisirko pabalik sa sagot na tila mas importante nga para sa kanya na hindi mapahiya ang kambal na inanunsyo sa publikong siya ang ina ng mga ito kaysa sa pera o sa pangarap na pumanaw niyang ama na magamit ang plano at model nito para sa kauna-unahang self-driving car sa bansa. Sa isang banda ay punong-puno ng kabang sinimula ng 33 anyos na si Soren Lucero ang kanyang araw. Nang matanggap niya ang tawag mula sa mailap na negosyanteng si Asahi Yamamoto na gusto raw nitong makilala ang kanyang pamilya at dinggin sa ikalawang pagkakataon ang proposal niya upang tuluyan siya makapag-access sa dealership nito, ay magdamag niya munang pinag-isipan kung talaga bang pwede niyang ipakiusap kay Aya ang naisip na plano. Kung gagamitan ng logic, alam niyang walang babaeng nasa matinong pag-iisip ang papayag sa gusto niyang mangyari. Ngunit, nang maalala niya ang mantra sa buhay, ay pikit mata siyang nabaka sakali na baka mapapayag ito kapag narinig nito ang proposal. Ika nga ng ama niyang pumanaw rin sa aksidente kung saan din namatay ang ama ni Aya, ay wala raw masamang magtanong dahil ang worst na pwedeng sagot ng isang tao sa pabor, idea o kanyang proposal ay hindi. Kung kaya iyon mismo ang ginawa niya sa pagsisimula ng araw. Gamit ang kanyang koneksyon sa iba't ibang tao, ay nakakuha siya ng marriage license at iba pang dokumentong kailangan sa legal na pagpapakasal na maaaring maganap sakaling pumayag si Aya. Pagbabaka sakali, yun lang naman talaga ang baon niya nang sunduin niya ito sa kanilang bahay para dalhin sa La Imperio at hindi niya inaasahan na salamat sa soft spot ni Aya sa kanyang kambal ay mapapapayag niya ito na maging misis niya. Papa! Tawag ng bunso niyang anak na si Aries, dahilan para maputol na ang kanyang pagmumuni-muni. Sobra ka po bang kinakabahan? Ha? Natatawa niyang tanong. Kung kinakabahan ka po, para kasing wala ka sa sarili. Tapos yung hands mo nung hinawakan ko, ang lamig.
Parang yung hands ko pag nagbababad ako sa swimming pool. Hindi ako kinakabahan. I'm just... You're just what, Papa? Are you just excited like Aries and I? Kasi magkakaroon ka na ng asawa. May makakatabi ka na sa bed and hindi ka na matatakot sa kidlat. Sabat ng panganay niyang si Eros na sobra pa sa sobra ang pagkakahawig sa kanya. What? Ako? Takot sa kulog? Hindi ah. Tanggi niya ngunit nangaasar lang siyang hinahagikikan ng kambal. Si Papa itatanggi pa. Pag umuulan ng malakas tapos may thunder, nakasiksik ka kagad sa amin at pinapalabas mo na nandun ka para hindi kami matakot. Pero ang totoo nun ikaw lang naman ang totoong natatakot, di ba po? Gatong ni Aries na dali-daling umaktong ng sinisipor ang bibig nang makita ang naniningkit niyang mata. Nang marinig nila ang ingay ng double door ng function hall, hudyat na papasok na ang kanyang bride, ay agad na siyang bumaling doon. Wow! Ang ganda ni Tita Aya! Manghang-manghang komento ni Eros na hindi niya magawang pagtuunan ng pansin sapagkat hindi niya maialis ang tingin sa sekretarya na pagkatapos ng araw na iyon ay kanya ng legal na may bahay. Tita Aya ka riyan, kuya. She is marrying our papa. Ibig sabihin, mama na natin siya. Mama Aya nang itatawag natin sa kanya. O di kaya mama lang, remember? Ani Aries. Ang galing kong pumili ng wedding dress para sa kanya. Di ba po, Papa? Tanong nito at imbes na sagutin ng anak ay pasimple niya lang itong pinatahimik sapagkat ayaw niyang madistract habang mabagal na naglalakad si Aya palapit sa kanilang mag-aama. Mama! Saka lang siya natauhan na nasa harap niya na pala ang dalagang mapapangasawa nang marinig ang pagtawag ng kambal dito at makita ang mga itong nagyakapan. Thank you po, Mama. Thank you? Saan naman, Aries? Tanong ni Aya. Sa pagpayag na maging mama namin at sa pagpayag mo na maging asawa ni Papa. You're the best po. Sagot ni Aries sabay baling sa kanya bago tuluyang bumaling sa kakambal. Si Kuya, she won't break her promise. Kapag sinabi niyang papakasalan niya si Papa at magiging mama natin siya, yun talaga ang mangyayari. Oo na, Aries, ikaw na ang tama. Ako nang mali. Pero ngayon ko lang gusto na mali ako kasi may mama na tayo. Anunsyo nito sabay yakap kay Aya. Sa kanyang pagtighim ay sabay na napabaling ang tatlo sa kanyang direksyon. Gusto mo rin ba na yakapin ka ni Mama? Tanong ng kanyang uniko iho na kanyang inilingan. Sa labis na pagiging pilyo at pilya ng dalawa, ay sapilitan na hinila ng mga ito si Aya, palapit sa kanya, at wala na siyang nagawa kung hindi ang ibuka ang kanyang braso, at sakupin ang pitit nitong katawan sapagkat kung hindi, patuloy na maglilikot at magkukulit ang kanyang mga anak. Nayakap ko ng Mama Aya niyo. Na will you two please be a darling and step aside? Para mapakasalan ko na siya at legal nang maging member ng ating family tree. Okay po. Sang-ayon ng kanyang panganay na kailangan panghilahin si Aries palayo sa kanila ni Aya. First ink mo yun First ink? Nalilitong tanong niya rito habang sabay silang humahakbang papalapit sa altar na bagaman dali-daling sinet up ay siniguro niya na maayos pa rin at maganda. First ink. First violation mo sa no touching rules natin. Sagot nito. We have such rules. Bakit hindi ko alam? Hindi ko to ina-agree Hindi natin to napag-usapan. Oo. Pero hayaan mo na. Ibigay mo na sa akin. Buti nga no touching rule lang ang panggulat ko sa'yo Ikaw kasal with twin package. Nasinimulan mo. You brought this upon yourself, Aya. Oo nga. Pero na-surprise pa rin ako, okay? Isa pa pala. Kapag ginamit ng Elsie ang models at lahat ng idea ni Papa para sa self-driving car, gusto ko na sa akin na ipangalan ng patent. Nag-iisa niya akong anak, sole heir, at based sa research, pwedeng ipasa sa anak ng namatay na inventor o may-ari ng model ang patent na pag-aari niya. Kahit hindi mo sabihin, yun naman talagang gagawin ko, Aya. Tingin mo ba nagugulangan kita? Tanong niya. And since we're already at the altar, can we circle back to your no touching rule? Hoy, hindi mo yun pwedeng i-contest.
Mrs. Ligaya Andizon, Lucero. We are literally getting married. Anong gusto mong gawin kapag sinabi ng pare na you may kiss the bride? Magmano sa'yo? Punong-puno ng sarkasmong tanong niya, dahilan para sadyain itong tapakan ang paa niya. Masakit yun ah. Bulong niyang minok lang nito. Dapat lang. Swerte mo naman kung puro sarap at ginhawa lang ang malalasap mo. Galing sa akin sa araw na to. Palalasapin mo ko ng sarap at ginawa. Aya girl, slow down. Ano nang nangyari sa no touching rule mo? Hindi mo kayang panagutan? Hindi ganong sarap at ginhawang ibig ko sabihin, no? Sarap na ano? Na makukuha mo ang tamis ng first kiss at saka... Bakit ganito ka makipag-usap sa akin, ha? Bakit parang nanlalandi ka? Nilalandi mo ba ako? Bakit? Because I have to, Aya. Nakakita ka na ba ng mag-asawang hindi naglalandian? Walang chemistry. And about your first kiss, don't worry. I will make sure that it would be unforgettable. I will make your 29 years of waiting for a kiss worthwhile. Biro niya sabay baling sa altar at paring nakatayo nasa kanilang harapan upang i-officiate ang kanilang kasal. Aya, nakikinig ka ba sa akin o nakikipag-usap na naman ako sa pader? Samantala ay tanong ng mama ni Aya sa kanya. Pagtingin dito ay sakalang nag-sink in sa kanya na isa ang sariling ina sa iilang umattend ng biglaan nilang wedding ceremony ni Soren. Po, ano po ba yun? May malambing na kurba sa labing tanong niya. Kawaan ako ng Diyos, oo. Ano bang iniisip mo at parang kanina ka pa nakalutang sa ere? Yung first kiss ko, ma. Akala ko, sa negosyo at mechanical engineering lang magaling ang lalaking yun. Pati pala sa paghalik. Nang makita niya ang panilisik ng mata ng mama niyang si Imelda, ay nahihiyang ngumisi siya. Sorry. Noong sinundo ako ng best friend niyang, ano nga bang pangalan nun? Antonio. Antonov, ma. Pagtatama niya. Iyan, noong Antonov, ipanaliwanag niya ang setup nitong sitwasyon at kung anong mangyayari. Naiintindihan ko na kailangan kanyang pakasalan, na kailangan niyo magpanggap na mag-asawa bilang business move na mapapakinabangan ng LC. Pero ang hindi malinaw ay kung legal ba ito, kung lalabas ba ito sa record mo, sa Senomar, sa PSA. Opo ma, lalabas po. Legal po ang kasalang ito. Kasi natatakot kami na baka ipasilip ni Mr. Yamamoto sa tauhan niya kung totoo ba. Kaya para walang problema, tinototoo na lang namin. Kaawaan talaga ako ng Diyos. Muli nitong bulalas. Nag-aalangan niya itong hinawakan, sabay haplos sa braso bilang pagpapakalma. Ma, mukha lang hindi. Pero pinag-isipan ko po ito. Alam ko pong pinapasok ko. Isa pa, masyadong life-changing yung 10% na shares na ino-offer sa akin ni Soren para tanggihan. Bukod pa ron, yung makukuha kong mga rights sa model ng self-driving car ni Papa, na ang patent ay ipapasa sa akin. Ma, seryoso, pinag-isipan ko ito. At alam ko pong ginagawa ko. Kontrolado ko po. Kontrolado? Eh yan ngang nahalikan ka lang for show. Parang sasabog na sa kilig at tuway ang puso mo eh. Eh paano pa kaya yung 1 taon kayo magsasama? Sa kayong mga bata, Aya. Paano ang kambal kapag naghiwalay kayo? Ewan ko. Hindi ko po alam. Saka ko na po iisipin. Malalaman namin ang gagawin namin ni Soren tungkol dyan kapag namating ng araw na yun. Sa ngayon, ang focus po muna namin ay ang mapapayag ang Yamamoto dealership na bumili ng sasakyan si LC at i-distribute iyon sa lahat ng dealership stores nila. Ewan ko sa'yo. Basta binalaan kita. Kapag ikaw napasok sa kalokohan yung ito, wala kayong ibang pwedeng sasihin kundi ang sarili nyo lang din. Mahigpit na bili ng kanyang ina na tumatak sa kanyang isip hanggang sa matapos ang maliit na reception ng kanilang biglaang kasal. Malakas at hindik na napasigaw si Aya kinabukasan nang mamulatan niya ang sarili na parang sawang nakalingkis sa matipuno at topless na katawan ng asawa. Ano nangyari? Taranta at punong-puno ng pag-aalalang tanong ni Soren habang pilit nang hinahanap ang dahilan ng kanyang pagsigaw. Aya, what is it? Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Ikaw ang nangyari. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano? Walang kaede-edeyang tanong nito.
Bakit ka hubad? Sigaw niya habang pinagsasasangga at pinagtatatango ang unan na hawak sa kanyang balot na manakatawan. Hindi ako hubad. I'm wearing my sweatpants. Can't you see? No, I can't. Hindi ko makita. Ayoko makita kasi baka may iba pa akong makita. Sumagot ka muna. Anong ginagawa mo rito? Ano sa tingin mong ginagawa ko sa kwarto ko, Aya? Kwarto mo? Tanong niya sa mas kalmadong boses. Bago niya tuluyang maibaba ang unan, ay bigla siyang natauhan. Umiling sa bayhagis dito ng isa pang unan. Aya, stop it. Anong ginawa mo sa akin, ah? Did you touch me last night? Are you sure? Tanong nitong lalong gumimbal sa kanya. Sir? Ako? Anong klaseng tanong ba yan? Nauutal at namumula ang pisngi na tanong niya, habang sapalitan niya nga inaamo ang naguhurimentado niyang puso. Pakiramdaman mong katawan mo, Aya. Saka mo ako sagutin. Hindi. Natataranta niyang agap. That's the answer to your question. Because if I touch you, you'd know it the following morning. And FYI, I never touch anyone without their consent. Okay. Buti naman. Bulalas niya. Saka hindi ba ikaw itong kumakaya po sa akin? Parang wala nang bukas. Hindi ko alam na ikaw ang yakap-yakap ko. Akala ko yung mga bata. Sila kayang katabi ko matulog kagabi. Sila? Hindi makapaniwalang ulit nito na agad niyang tinanguan. Oo, sila. Nakiusap ako sa dalawang yon. Nasa kanila muna ako tatabi. Habang hindi pa napaprocess ng utak ko na kailangan na nating mag-share ng isang kwarto, ng isang kama. Tapos, hindi ba nila kwarto to? Iginala niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto at sunod-sunod na napalunok. Does this look like a kid's room to you? Pambabara nito. Hindi, mister. Pero kasi, patay ang ilaw rito pagpasok namin kagabi. Hindi na nila pinabuksan at sa sobrang pagod ko, hindi na ako nakapagmatigasan sa dalawa. Ang naalala ko lang sila ang katabi ko, okay? Kung hindi ito ang kwarto nila, nasa ang kwarto nila? Dagdag pang usisa niya. Why? Para alam mo na kung saan ka matutulog mamaya. Oo, may problema ka? Asik niya. Sa pagtayo nito at paglapit sa kanya, ay agad siyang napalunok, habang ang paa ay kusang umaatras. Natigil lang siya sa pagakmag noong wala na siyang mapupuntahan. Soren, ano ba? Aya, hindi pwede. Hindi pwede ka riyan. Ano ka? Parents ko? Alam mo bang mas maraming beses ko pang narinig mula sa'yo ang salitang hindi pwede kisa sa papa ko? Pambabara niya at itutulak na ito palayo nang hawakan siya nito sa palapulsungan at walang kahirap-hirap na tinrapa. Remember what you said yesterday? Hindi na. Bakit ko paaalahanin lahat naman yun kasinungalingan. Pabalang niyang sagot. Nang masaksihan niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ay agad niyang ginastong bawiin ang sinabi, ngunit hindi niya magawa. Kung ayaw mo mabisto ni Mr. Yamamoto, ang pagpapanggap natin, kailangan mo makapag-cooperate. You need to get used to me lurking and being sweet to you. Dahil kung hindi, isang tingin pa lang bistado tayo. Fine. Makikipag-cooperate ako. Pero sa isang kondisyon. Gusto ko ng sarili kong kwarto at hindi ka pwedeng humindi. Aya, hindi. Yan ka na naman Kakasabi ko lang Hindi pwede. Kasi sa isang buwan, papunta niya rito to hear out my business speech. He will stay with us. Ano? Bakit ka pumayag? Occupied na bang lahat ng hotel sa bansa at pumayag kang dito siya ha, Soren? It was a special request. One of his terms. Bukod doon, hindi rin alam ng mga bata na peke ang kasal natin. They think we're a real married couple. So, we must act like one. Teka, paano yung tungkol sa kambal? What about them? Tanong nito habang papalayo sa kanya upang bumalik sa kama. Alam ng kambal na hindi naman ako ang biological mom nila. Sa daldal ng dalawang bata, baka mabanggit nila kay Mr. Yamamoto na hindi naman talaga ako mama nila. Alam na ni Mr. Yamamoto na hindi ikaw ang ina ni na Eros. Ang alam niya, long-time girlfriend kita. That we just fell in love while we were working together. That we're a low-key couple that got married in secret. Yun ang pinaalam ko sa kanya. And we will stick by that story.
Paliwanag nitong nagdala ng saglit na katahimikan sa kanilang pagitan. Ano, Aya? At talagang may audacity ka pa na hingi ng input ko. Planado mo naman ang lahat. Pagmamaktol niyang bulong. At ibababa na dapat ang shield niyang unan nang maalalang manipis lang ang t-shirt na suot niya at wala siyang panloob. Can you stop that? Stop what? Medyo defensive niyang salubong dito. Doing that. Acting like I'm a beast who would devour you when your guard is not up. Walang basagan ng trip. Pwede ba yun, Soren? Mas okay ang ganito. Yung praning ako. Kaysa magulat na lang ako na may nangyayari ng hindi dapat mangyari. Walang mangyayaring hindi natin parehong ginusto, okay? May respeto ko sa babae, Aya. May respeto ko sa'yo. Hindi naman sa sinasabi kong wala. Ano yan? Anong ginagawa mo? Wala kasi akong pang-ilalim. Nauutal at halos hindi na makapagsalita niyang amin. Pag inalis ko to, makikita mo ang ko. Wala kang pang-ano? Tila nabibinging ulit nito. Pang-ilalim? Wala akong pang-ilalim. Ilalakas ko pa? You mean, brah? Nasaan ba yun? At bago mo ko pagbintangan, hindi ko yun tinago Depensa nito. Parang palakang natalon niya ang distansya sa pagitan nila matapos nitong mailabas ang spicy red niyang lacy bra na nakapa nito mula sa ilalim ng mesa. Pagkakuha niyon ay dali-dali na siyang tumakbo papuntang CR upang iligtas ang sarili sa kahihiyan. Do you need my help to fasten it? Shut up, you brute! Asik niya. Paglabas niya mula sa CR, laking pasasalamat niya na wala na ang lalaki sa kwarto. At base sa hangik-hikang naririnig niya, ay agad niyang nahinuha na nasa kwarto ito ng kambal. Sa mabilis na paglipas ng araw, ay hindi niya namalayang isang buwan na sila sa ganoong sitwasyon. Mas napalapit siya, hindi lang kina Aries at Eros, kundi pati na rin kay Soren na ibang-iba sa Soren na nakilala niya sa opisina. Kapag nasa bahay ito, ay mas pasensyoso ito at mas nakangiti. Bagay na agad niyang nagustuhan at nakasanayan. Ano to? Tanong niya sa kambal na naabutan niyang bihis na bihis at nakapormal pang ayos pag uwi nila isang gabi. What is going on here? Who are these people? Tanong ni Soren na parang aninong nakasunod sa kanya. They are the staff that Uncle Anton sent for the pictorial, Papa. Sagot ni Aries. It was your idea, pa. Paglilinaw ni Eros, sabay lakad na punta sa kanya na para bang mapoproteksyon na nito mula sa galit ni Soren. Kuya, napaka mo talaga. What? Yun naman ang totoo, Aries eh. This is really your idea naman talaga. But you didn't try to stop me naman. You wanted this too. Gusto mo rin ng family picture, di ba? Family picture na may mama. Hindi yung tayong tatlo lang ni Papa. Oh, yeah. You have a point. Gusto ko nga rin ng bagong family picture, Papa. Ani Eros at may paglalambing na lumapit sa tabi ni Soren. Pwede po bang umuo na lang po kayo, Papa? Mama, pwede po bang papayagin mo muna si Papa? Tapos pagkatapos na lang ng family picture nyo kami pagalitan? Nakanguso nitong apela. Napatingin siya kay Soren. Gamit ang mata ay tahimik niya itong kinumbinsi. Sa pagpikit nito, alam niyang kasunod niyon ay ang pag-oo nito. Kung kaya't nagpakaladkad na siya paakyat upang magbihis. Papa, wag ka munang lumabas. On air cue nga eh. Rinig niyang pagalit ni Aries kay Soren mula sa kabilang kwarto. Opo na. Sabihin niyo na lang ako pag pwede nang lumabas. Malumanay nitong sagot. Mama? Katok ni Eros sa saradong pinto. Tapos ka na po ba magbihis? Ready ka na rin po bang lumabas? Ready na. Anya. Sabay na nagbilang ang dalawa at pagtungtong sa 3 ay nakangiting binuksan ni Eros ang pinto. Paglabas ay agad siyang napatingin sa gawin ni Soren. Bagamat tikom ang bibig, pakiramdam niya ay naglalaway pa rin siya sa angking kakasigan nito na mas dumoble gawa ng Ralph Lauren polong suot. Si Kuya, I told you, all white ang magandang suot for the family picture. Ewan ko sa'yo, ayaw mong maniwala eh. Ako nga yung maraming alam sa damit sa ating dalawa. Yeah, right. Tugon nito.
Sa labis na pagkatulala ay namalayan na lang niya at ni Soren na iniwan na sila ng kambal at naunang bumaba ang mga ito nang biglang matahimik ang paligid. Iniwan na nila tayo. Anya at alakad na sana para sundan ng mga bata nang bigla itong humagikik. It won't cost you a penny to compliment me, Aya. Walang magagalit kapag sinabihan mo ang asawa mo na ang pogi niya. Kailangan mo pa ba yun? I'm sure, pagharap mo sa salamin, pagkatapos magbihis, ay nasabi mo na yun sa sarili mo. Hindi mo na kailangan ng compliment ko. Halika na. Kailangan ko. Pigil nito habang may pag-iingat at nangungusap ang mga matang nakatingin sa kanya. I need my wife to tell me that I'm handsome. Tigilan mo nga ako. Hindi ka ba nananawa? Sigurado naman ako na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lagi kang nakakatanggap ng compliment. I don't want their compliment. I want yours. Walang pakundangang sagot nito dahilan para masamid siya at magmalfunction ang kanyang utak. Mama, Papa, nasa na kayo? Magsisimula na po. Sigaw ni Eros. Muli niyang tinangkang lumayo rito, ngunit hindi siya nito binitiwan at sa halip ay patuloy siyang hinamon. Ang gwapo mo. Bagay na bagay. Ako sa'yo. Dugtong nito sa kanyang sinabi, dahilan para saglit na tumigil ang kanyang mundo. Nang makabawi siya mula sa kakaibang nararamdaman, ay binawi niya na ang braso mula rito na parang hindi siya affected sa hirit nito. One of these days, kapag hindi siya tumigil sa kakahirit niya sa akin ng ganun, aatakihin ako sa puso at talagang mumultuhin ko siya kapag bigla na lang akong pumanaw. Bulong niya sa sarili habang nagmamadaling bumaba. Samantala, hindi maalala ni Soren kung kailan na nagsimula, pero isa lang ang sigurado. Mahimbing na siyang nakatutulog at mas maganda na ang gising niya sa umaga. Simula nang sa iisang kama na sila natutulog ni Aya. Nabagaman ilang taon niya ng sekretarya at anak pa ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, ay tanging katrabaho lang ang kanyang tingin. Dati. Sapagkat ngayon ay may kung ano nang gumugulo sa kanyang dibdib. Lalo na kapag namumulatan niya itong nakayakap sa kanya sa umaga. Anong ginagawa mo sa akin? This isn't part of the plan. Bulong niya sa kawalan habang nilalabanan ng temptasyon na alisin ang hibla ng buhok na nakaharang sa maamong mukha ng asawa. Sa huli, ay inalis niya rin ang mga sagabal na agad niya ring pinagsisihan, sapagkat nandyan na naman ang nakakalagot hiningang kaba sa kanyang dibdib. Anong oras na? Biglang tanong ni Aya sa inaantok na tono. Sa pag-aakalang kanina pa ito gising, ay dali-dali siyang gumulong papunta sa kabilang panig ng kama. Dahilan para magdire-diretso siya at mahulog. Soren, ayos ka lang ba? Ayos lang. Okay ako. Kaya ko. Awat niya bago pa siya nito malapitan. Sure ka? Wala ka bang nabaling kung ano sa'yo? Akin na kaya, titingnan ko. Okay lang ako, I swear. Anya, habang palihim na iniinda ang nananakit na tadyang. Ang OA naman kasi ng paglayo mo sa akin eh. Dahil sa morning breath ko ba? Mabaho ba? Nang amoy nito ang hininga, natatawa na lang siyang umiling. Ay hala, ang mga bata, bakit hindi mo ako ginising? Late na. Nakaalis na yata sila. Nag-promise man din ako sa kanila na ako maghahatid sa kanila. Kasi masyado tayong nabisi sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Bahala na nga. Hindi na ako maliligo. Baka maabutan ko pa sila. Wife, today is Saturday. Oo nga't nagpapatid sila sa'yo sa prep school. Pero sa Lunes pa. Hindi ngayon. Pagpapaalala niya. Sandali itong natahimik. Habang ang mata ay nakapako sa kanya, ay kinakapa naman ito ang phone mula sa bedside table. Nang makita nito ang araw, ay sakalang tuluyang natunaw ang pagkabahala sa mukha nito. Buti na lang. Are you being for real, Aya? Nasa stage na tayo na wala kang pakialam na magising ka na nakayakap sa akin. Pero yung sinasabi ko, pinagdududahan mo pa rin. Kunot noo at hindi makapaniwalang tanong niya. Ay sus! Anito at punong-puno ng pang-aasar na ginapang siya sa kapinisil-pisil ng pisngi. Pag napungtampo ang abunjing-bunjing ko na yan, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Ano lang? Ano? Hamon niya. Ano?
Muscle memory? Muscle reflex? Bilang sekretarya mo, nasanay akong dino-double check ang bagay-bagay. Kaya hindi mo ako masisisi na madadala ko yun hanggang dito. Promise, muscle memory lang talaga. Anito sabay muling kurot sa kanyang pisngi. Imbis na mairita, ay natagpuan niya ang sariling natatawa sa antics ni Aya. Ano, okay na tayo. Hindi ka na tampururot. Sabi ko na eh, sa'yo naman na ni Aries ang pagiging sulky niya. Okay na tayo. Sa isang kondisyon. Ano, kiss? Sige, sa pisngi. Biro nito. Nang matanto ang sinabi, ay agad nitong binitiwan ang kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito hinayaan na makawala at makatakas. Ano yung abunjing-abunjing? Form of endearment. It's like an internet slang for... For? Talunton niya. It's an internet slang for the word, my love. Pikit at parang nagdatago na sa kahihiyang sagot nito. I'm your my love? Tanong niya. Nakabibinging katahimikan ang dumapo sa pagitan nila at bago nito masagot ang kanyang tanong, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Naroon si Aries at nasa likod nito si Mr. Yamamoto. Mama, Papa, may bisita po kayo. Anunsya ni Aries. Pagbaling sa pinto, dali-dali niyang itinago sa likod ang naka-night gown na si Aya upang maitago ito mula sa mata ni Mr. Yamamoto. Ay, nandalagbingan pa po sila, Lolo. Komento ni Aries habang si Mr. Yamamoto ay agad nang isinara ang pinto ng kanilang kwarto. Si Mr. Yamamoto ba yun? Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba next week pang dating niya? Bakit nandito na siya? Natatarantang tanong nito habang binabalot ang sarili sa comforter. I don't know too. Soren, nakakahiya. Nakita niya tayo sa ganoong posisyon. Pwede bang magpakain na lang ako sa lupa? Ay hindi. Okay ngang dumating siya rito unexpectedly at nakita niya tayo sa ganoong posisyon. Kasi mas kapanipaniwala na totoong mag-asawa tayo, hindi ba? Why don't you get ready? Bababain ko lang ang mga bata at si Mr. Yamamoto. Anya, sabay silang natigilan nang halikan niya ito sa noo. Ngunit imbis na gawing big deal ang nangyari, ay dali-dali na siyang lumabas ng kwarto na para bang normal na nilang ginagawa ang bagay na iyon. Sa kabilang banda, kalanghating oras na ang lumipas mula nang iwan ni Soren si Aya para mag-asikaso. Ngunit kahit bihis na, ay hindi niya pa rin magawang lumabas ng kwarto. Bukod sa paulit-ulit na nagpe-pray sa utak niyang naabutan sila ni Mr. Yamamoto sa ganoong posisyon, ay naaalala niya rin ang paghalik ni Soren sa kanyang noo. Nasaan ka na? Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Ipapakilala na kita kay Mr. Yamamoto. Basa niya sa pangalawang text message na pumasok sa kanyang phone. Nang muli iyong lumiwanag sa pagpasok ng pangatlo, ay hindi niya na iyon binasa pa at binaban ang pamilya at ang hindi inaasahang bisita. There she is. Nagagalak na saad ng asawa pagkakita sa kanya. Mr. Yamamoto, this is Ligaya Ann Lucero, my wife. Wife? Ulit ng negosyanteng Hapon na nagpapigil sa kanyang hininga sapagkat hindi niya mawari kung hindi ba ito naniniwala. I still can't believe it, and it would probably took me a while to get used to the fact that you're married to your gorgeous secretary. Even I, Mr. Yamamoto, I am not yet introducing her as my wife, and I think I forever feel butterfly in my stomach whenever I tell everyone that this woman is my other half. Anito, saglit siyang nakipagkamay sa negosyante at habang formal na ipinakikilala ni Soren ang mga anak kay Mr. Yamamoto, ay hindi niya mapigilang pansinin ang braso nitong nakahawak pa rin sa kanyang bewang. I am so sorry for stopping by unannounced. I suddenly had a big change in my plan, so I had to adjust my schedule without prior announcement. I hope it's okay with the both of you. No problem, Mr. Yamamoto. Nakangiting tura ng asawa niya bago pa simpleng bumaling sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na mag-repair ng branch? Day off din naman eh. Pag nakakuha ko ng shampoo, susunodin ako para tulungan kita. Bulong nitong hindi niya ikinagulat pa sapagkat hindi iyon ang unang beses na tutulong ito sa gawaing kusina kung sakali.
Aries, Eros, tara, tulungan niyo ako magluto. Anyaya niya sa kambal na parang lintang agad na dumikit sa kanya. Eros, tawag niya pagkatapos i-slice ang steak na niluto. Po, ma. Pwede mo bang tikman to? Tanong niya sabay subo ng maliit na piraso ng wagyu sa batang sa maiksing panahong nakasama niya sa iisang bubong ay mas lalo lang niya pang minahal at itinuring na kanya. Ano, masarap ba? Siyempre hindi yan kasing sarap ng luto ng papa mo. Pero, pwede na ba yan? Pwede na bang iserve kay Mr. Yamamoto? Pwedeng-pwede na po, ma. Ma, ako rin patikim. Saad ni Aries at hindi na ito nakapaghintay na subuan niya. Ito na mismo ang kumuha ng wagyu na bago pa nito manguya ay naka-thumbs up na sa kanya dahilan para magduda siya. Mama, masarap po talaga. Giit ng kambal na para bang nababasa ng dalawa ang tumatakbo sa kanyang isip. Para sa kanyang peace of mind, pasimple siyang sumilip sa sala at nang mapatingin sa kanya si Soren, ay dali-dali niya itong sinenyasan na lumapit. Ano po yun? May paglalambing na tanong nito. Can you help me? Kailangan ko ng input, reaction at feedback sa steak na niluto ko. Mamaya kasi hindi masarap eh. Masarap yan. Ikaw pa ba? Kailan ka ba pumalpak? Soren, seryoso ko. Buti sana kung tayo lang ang kakain ng steak eh. Eh hindi naman. Nakakahiya kapag pangit ang lasa. Anya, saktong pagsulyap niya kay Mr. Yamamoto ay ang pagtayo nito. Kaya dali-dali niyang hinila si Soren papunta sa kusina. Ano, pwede na ba? Sa pagtango-tango nito habang hinunguya ang steak ay para siyang nabunutan ng tinig. Si Mama unfair. May tiwala siya sa review ni Papa kaysa sa amin. It's because your mama likes me more. Kaya niya nga ako pinakasalan eh. No, Papa, hindi. Ako kayang pinaka-like ni Mama kasi ako ang baby girl niya and she ipit my hair every day for school. Aries, akala mo lang yun pero ako talaga. Mas inihelp kuya ako ni Mama sa assignment. Sabat na pang-aalas ka ni Eros na nagpahikbi sa kakambal dala ng inis. Aries, stop crying baby. Ikaw naman, napakaiyakin naman ng baby na yan. Alam mo naman na inaasar ka lang ng Papa at Kuya Eros mo, hindi ba? Para po tayong bago ng bago. Pangaalo niya sa bunso bago pa ito tuluyang umatungal. Si Papa kasi si Kuya. Don't worry, papagalitan ko sila mamaya. Now, why don't you start setting the table like you promised? Tanong niyang tinanguan nito. At kayong dalawa, huwag niyo nang pagtulungan itong si Aries. Alam niyo nang iyakin, pinapaiyak niyo palalo. Ang cute-cute niya kasi pag asar talo, ma. Namumula siya parang capsicum. Namumulang parang capsicum? Ang taray talaga ng anak ko, oo. Rich kid. Namumulang kamatis lang yan sa amin eh. Pero sa'yo capsicum. Pero tama naman di ba, Mama? Capsicum is red too. Opo nga. Wala naman akong sinabing hindi, Kuya. Now go ahead and help your little sister. Please. Pakiusap niya sabay halik sa ulo nito. Pagbaling niya kay Soren ay nakanguso na rin ito at bagaman alam niyang nangaasar lang ito, ay saglit siyang nagtempt na kintala ng halik ang mamula-mula nitong labi. Nilabanan niya iyon, ngunit sa huli ay natagpuan niya ang sariling nakatingkayad at pikit matang nakahalik kay Soren. Siya rin ang naunang kumalas ngunit bago niya pa ito maiwan sa kusina, ay nahuli na siya nito at muling nahalikan na buong puso niyang tinugunan. Hindi ba tayo tapos? Sabi nito sa gitna ng paghahabol ng hangin. Hindi ba tayo tapos? At hindi mo ko tatakbuhan pagkatapos nito. Let me just deal with Mr. Yamamoto. Gusto niyang marinig ang business speech ko. Pati na rin ang revisions ko para sa unang proposal. Pagkatapos nun, ikaw naman ang iintindihin ko. Anito, mabilis silang nilamon ng katahimikan at imbis na muling takbuhan ang hindi maipaliwanag na damdamin na matagal-tagal na ring naninirahan sa kanyang dibdib, ay pinili niyang magmatapang at tumango rito. Hindi ako tatakbo. Hindi na. Haharapin na natin to. Kung ano man ito. Say the word. Pag-uudyok nitong ikinapilig niya. Say it. It's called having feelings, right? We will face this together. Because
I think I'm so done ignoring it. As if not occupying every inch and corner of my heart. Seryosong sabi nito. Pagkatapos nilang mag-brunch ay dumiretso na si Soren at Mr. Yamamoto sa home office para pag-usapan ang negosyo habang siya ay inubos ang oras sa paghihintay na matapos ang dalawa. "Pan-30 mo na po yata yun," komento ni Aries na kanyang ikinatigil. "It's 37 to be exact, Reese." Pagtatama ni Eros, dahilan para lumipad dito ang kanyang tingin. 37? Ang alin? "Yung pagbuntong hininga mo, ma. Bakit ka po ba parang problemado?" "Opo nga, ma. Sabihin mo nga sa amin, magaling kaming makinig ni kuya. Kahit nga yung hindi namin dapat na pakinakikinggan pinakikinggan namin. Kaya, tell us na po." "Wala po akong problema." Paglilinaw niya sa kambal, sabay halik sa pisngi ng dalawa. "Excited lang ako at kinakabahan." "About saan po?" Panghihingi ng karagdagang detalye ni Aries. "Sa pag-uusapan namin ng papa mo." "Ano po bang pag-uusapan niyo ni papa? Additional family member?" "Eros? Ano? Saan mo naman nakuha yan? Ikaw na bata ka ha? Masyado nang sumusobrang pakikinig niyo sa pag-uusap ng mga matatanda ah." "Hindi po ah. Naalala ko lang. Tanungin kasi gusto ko rin namin ng bagong kapatid ni Aries at narinig po namin sa usapan ni na Teacher Gia na pinag-uusapan daw ng mabuti ng mag-asawa kapag magdadagdag sa pamilya." "Hindi po iyon ang pag-uusapan namin ni Soren." Paglilinaw niya sa kalmadong boses. "Hindi po. Kung hindi, kailan niyo po pag-uusapan yun?" Pakiramdam niya ay na-save by the bell siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Soren. Lumabas ito at si Mr. Yamamoto, ngunit laking pagtataka niya nang nginitian siya ng negosyante bago ito tuluyang dumiretso sa labas ng front door. Dahilan para mapabaling siya kay Soren. Napagod lang ding umiti sa kanya. Pinagsyashtan niya muna ang mga bata para makapag-usap sila ng maayos ni Soren. "Soren?" "Hey, sina Aries, tulog na?" "Kakatulog lang." Sagot niya sa katuluyang pumasok sa opisina kung saan ito ilang oras na nagkakampo. Muli itong natahimik at sa mga oras na yon ay ramdam niya na rin ang bigat na pinapasa nito. Ayos lang yan. Pag-aalo niya sa asawa habang nakabakhag dito na agad ding humaplos sa kanyang braso. Hindi naman magugunaw ang mundo kung hindi natin nakatie up ang car dealership ni Mr. Yamamoto. Marami pang ibang car dealership dyan. Pwedeng-pwede nating i-pitch at i-offer ang LC. Magandang klase at hindi basta-basta ang electric cars ng kumpanya nyo. At sa dami ng car dealership sa mundo, may isang kukuha riyan. Mapapalago natin ang LC. Slowly but surely. Naglalambing niyang bulong saka mas sinigpitan ang pagkakayakap dito. Dahan-dahan nitong kinalas ang braso niyang nakayakap. Nang akala niyang nireject ni Soren ang kanyang paglalambing, ay agad na siyang humakbang palayo. Ngunit, mabilis nitong inikot ang kinauupuang swivel chair at hinila siya para maupo sa kandungan nito. "Okay, I know how much you're looking forward for Elsie to be part of his company. Pwede kang malungkot sa nangyari, pero hindi ka pwedeng magmukmok ng matagal na panahon kasi marami ka pang plano para sa kumpanya mo, hindi ba? At nandito ko. Nandito kami ng mga bata, nakasuporta sa'yo." Sabi niya pa sa asawa. "Tama siya." "Sino?" tanong niya. "Si Mr. Yamamoto. Sabi niya, if you're carrying the burden of your problem with someone who really cares, then it won't be too heavy anymore. Thanks for helping me carry this one. It meant so much." Hindi ba sakop ito ng vow ko sa'yo? For better or for worse? "Right. For better or for worse. I'm sorry for trying to use you to advance my business instead of properly building my way up. Mali na sinubukan kong lokohin si Mr. Yamamoto at tinamay pa kita." Anitong nagdala ng kurba sa kanyang labi. "Mali nga ang ginawa nating to. But thanks to your idea, we've come a long way. We're here. From secretary and boss to... ano nga ba tayo ngayon?" "Married couple. We are married. At bilang pambawi kasi nilaktawan natin ang
ligawan, at boyfriend-girlfriend stage. Araw-araw kitang niligawan. Hanggang sa hindi mo na pagsisihan ang pagpapakasal mo sa akin. Kasi wala na akong planong hiwalayan ka. Just sue me for breach of contract or something. Sabi nitong kanyang tinawanan bago niya ito muling hinagkan. Kaya naman natin, di ba? Basag nito sa katahimikang nagpapasirko-sirko sa bawat sulok ng silid. Na ma-introduce ang Lucero Cars sa labas ng bansa ng walang tulong ni Mr. Yamamoto? Paninigurado niya. Oo naman. Ikaw pa, ikaw ang pinakadeterminadong tao na kilala ko. If you set your mind into doing something, you become unstoppable. Thank you. Bulong nito at mas nagsumiksik pa sa kanyang dibdib. Dati pa lang, isa ka na sa mga taong hindi komisyon sa gusto kong gawin. Parati ka nakasuporta sa desisyon ko, no matter how ridiculous and impossible they sound. Ikaw rin naman eh. Ganon ka rin sa akin. Anya. Pag-angat nito ng tingin sa kanya, ay agad niyang sinalubong ang mga mata nito. Ano yun? Saad niya. Nakangiti at ini-encourage nito na sabihin ang salitang tila nakabara sa lalamunan nito. Hindi naman talaga nireject ni Mr. Yamamoto ang proposal ko. This time around, he said yes. He was even asking a unit from us so he can test the car himself. Hindi siya humindi? Kung ganon, anong nangyari? Bakit hindi natuloy? Umamin ako. Anya. You can call me stupid for telling him the truth when he was so close to saying yes to the tie-up. But I can't do it. Hindi ko pala kayang manloko lalo na at alam ko kung anong pakiramdam ng niloko. At ayoko yung pakiramdam na para bang ginamit ko lang ang pamilya natin na accessory para sa Elsie. When you guys are more than that, when having a family like ours is a sacred thing na hindi nakukuha ng lahat. Namimilog ang mga matang sumalyap sa kanya si Soren matapos niya itong halikan. Hindi pagiging tanga ang pag-amin ng katotohanan. Kahit na sigurado kang pwede siyang mag-back out sa deal nyo. Ang ibig sabihin lang nun, mabuti kang tao. And I know for sure that you just saved us from troubles and possible lawsuit. Sabi niya na sabay nilang tinawanan. Matagal din silang natahimik na tumambay sa home office ni Soren. Bago siya nagaya sa asawa na magpahinga na sapagkat iyon ang kailangan nila pagkatapos ng mahabang araw. Sa tulong ng walang sawa niyang pagsuporta kay Soren bilang effective nitong secretary at may bahay na tiyak na masasandalan sa oras ng pangangailangan, ay unti-unti rin nilang napasok ang international market ng sasakyan. Pagkalipas ng 2 taon at mula noon ay naging unstoppable na sila sa nasabing larangan. Mama! Agad siyang napatayo mula sa kanyang table nang makita niya ang kambal na tumatakbo sa kanyang gawi, bitbit ng isang bouquet. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko hindi na kayo dadaan. Nasa bahay na kayo dederecho kasi doon ang celebrate ang achievement ng company at ng papa niyo. Tanong niya sa anak na hanggang ngayon ay Velcro babies pa rin na parating nakadikit sa kanya kahit na 7 taong gulang na. I know we had all an agreement, but Kuya Eris and I can't wait anymore. So, pumunta na kami dito. Saad ni Eris. Nga pala ma, this is for you. Congratulations. Anito. Sa tagal nilang nagsasama sa iisang bubong, kabisado niya na ang bunso at alam niya na kung kailan ito parang may itinatago sa kanya. Thanks for the flowers mga anak. Pero hindi ba ito bridal flower? Saan niyo to nakuha? At bakit ako lang ang may flowers? Paano papa niyo? Baka magtampo yun sa inyo. Sige kayo. Hindi po magtatampo si Papa. Basta sumama ka sa amin. Paninigurado ni Eris. Hindi na siya nakapalag, ngunit mas lalo siyang napuno ng pagdududa nang sapilitan siyang piniringan ng kambal pagsakay nila sa kotse. Careful mama, 1 step at a time. Mahigpit na paalala ni Eros habang hawak ang kamay niya. Sa tulong ng guidance ng kambal, ay walang galos niyang narating ang lugar na pinagdalhan sa kanya ng dalawa. On my cue, pwede mo na pong alisin ang blindfold ah. Sigaw ni Eris, naramdam niyang palayo na ng palayo sa kanya. Saktong pagsabi nito ng 3 ay ang pagkalas niya sa blindfold. Ano to?
Tanong niya sa garalgal na boses habang pinagmamasdan ng aisle ng San Agustin Church. Ang luhang kanina ay sinusubukan niya pang kontrolin ay parang talon ng bumubuhos nang makita niya ang lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Ano to? Shotgun wedding ulit? Natatawa at nagpipigil ng luhang tanong niya kay Soren na agad siyang ikinulong sa mahigpit na yakap. Happy second wedding anniversary. Bate nito na naging dahilan upang lalo siyang maiyak. Naalala mo? Hindi mo nakalimutan? Itong regalo mo sa akin para sa second wedding anniversary natin. Surprise wedding ulit. Yes, but grander this time. Because this is what you truly deserve. Okay naman ako sa una nating kasal. Sabi niya sabay singhot. At saka, kailan ka nagka-oras na mag-organize ng engrading kasal? Ang busy-busy mo sa kumpanya, hindi ba? Thanks to the twins, all of this became possible. Alam mo ba, parang personal genie kong dalawang yun. Parati silang may paraan para ibigay ang gusto ko. At bagay o tao na hindi ko alam na kailangan ko pala. Tulad mo. Paglingon niya sa likod ay nakalapit na sa kanila ang kambal. Ang mga braso ay nakabuka na parang sa isang malaking yakap na kanilang pinagsaluhan. Tara na po, Ma. Meron lang tayong isang oras to make sure that you're the most beautiful bride that ever walked down the aisle. Sabi ni Eris. Sasalisi pa sana si Soren nang halik sa kanya, ngunit mas mabilis sina Eris at Eros na nakakilos. Dahilan para hindi ito magtagumpay. Ang ganda-ganda mo. Puri ng mama niya pagpasok nito sa itinatayong tent sa gilid ng simbahan kung saan siya hinahanda para sa kasal. Sa sobrang subsob mo sa trabaho noon, sumagi sa isip kong baka hindi ka na mag-asawa. Sino bang mag-aakala na kayo pala ni Soren na magkakatuluyan? Para kayong aso at pusa. Sino bang mag-aakala na darating pala ang araw na makikita kitang naglalakad palapit sa altar at 2 beses pa? Upang hindi mas smudge ang kanyang maskara, ay agad siyang tumingala pagkatapos niyang yakapin ang humahagulhol na ina. Mama naman hindi ako pwedeng umiyak. Papagalitan ako ni Eris kapag nasira ang makeup ko. Anya, nang maalala na sa loob lamang ng 2 taon, ay tila mas nag-matured pa para sa edad nito ang kanilang unika iha. Hindi na ako iiyak. Sumisinghot na sabi ng kanyang ina na malalim na bumuntong hininga. Magulang ka na rin, kaya alam kong alam mo na kung anong pakiramdam kapag hindi nakikinig sa'yo ang anak mo. Pero alam mo ba, mabuti na lang hindi ka nakinig sa akin nung tumutulak ko sa pagpapakasal mo kay Soren. Kasi kung nakinig ka, baka hindi ka ganito kasaya ngayon. At ito lang naman talaga ang hiling ko, Aya. Ang makita ka masaya at successful. Ito lang ang gusto namin ng papa mo. At sigurado po ako na masayang-masaya rin para sa akin si Papa. Ang galing kong pumili ng asawa, hindi ba? Magaling nga Mana ka sa akin. Anitong kanilang ikinatawa. Nang mapansin niya ang 2 figurang nakasilip sa pasukan ng tent, ay agad siyang kumala sa pagkakayakap sa kanyang ina upang tawagin ang kambal na agad na tumakbo sa kanyang bisig. Ano yung tinatago niyo sa likuran niyo? Tanong niya habang pinipilit na sinisipat ang maliit na box na kalaunan ay ipinakita na sa kanya ng kambal. We heard that dapat po may something new daw ang bride. And this is your something new from us, Ma. Sabi ni Eros. Nang buksan niya ang silver locket, ay agad siyang napangiti nang makita ang kauna-unahang family picture nila ang nakalagay roon. Salamat po sa pagpayag mo na maging mama namin. You made our dream come true. Salamat po sa buong pusong pagtanggap sa amin kahit di mo kami totoong anak. Eris, makinig kayo sa akin. Sapaw niya sa sinasabi ng panganay. Oo, at hindi kayo galing sa akin. Pero mahal na mahal ko kayo na parang tunay kong anak. Aalagaan ko kayo. Hindi dahil sa nag-promise ako sa grave ng totoo niyong mommy, kundi dahil mahal na mahal ko kayo. Kayong dalawa. Ang papa niyo, pati na rin ang lola Imelda niyo. You mean the world to me. Tatandaan niyo yan paretay, okay? Opo, Mama. I love you po, Mama. I love you to mga anak. Bulong niya sa kahinalikan ang 2 sa noo ng mga ito. Sa kagustuhan at hiling na rin ng kambal,
ay ang mga ito ang kasama niyang naglakad sa aisle at imbes na ipaubaya siya kay Soren ay sumama pa ang dalawa at hinatid sila sa altar. Nag-iiyakan ba kayong tatlo sa tent habang inaayusan ka? Bulong nito nang mapansin ang namumugto niyang mata. I can't help it. Yung mga bata kasi, ang sweet-sweet. Tapos si mama nakisabay pa. Pinigilan ko naman eh. Oh, my little crybaby. Kuhang-kuha ni Eri sa pagiging emotional mo, alam mo ba yun? Biro nito, dahilan para mahina niyang hampasin ang braso nito. Mrs. Lucero. I love you. Thank you for saying yes to my proposal the first time. And thank you for saying yes again. I can't wait to share more of my days, victories, losses, sadness and happiness with you. Bulong ni Soren bago bumaling sa pari. Hindi man niya nasabi, ay alam naman niyang iaalay niya rin ang lahat-lahat para sa asawa at mga anak hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga. Pagkaraan ng 1 buwan pagkatapos ng pangalawang beses nilang pagpapakasal, ay tuluyan na niyang natanggap ang kumpirmasyong 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Isang balita na sobrang ipinagbunyi, hindi lang nilang mag-asawa, kundi pati na rin ang kambal. Sapagkat pagkatapos ng ilang taong paghihintay, ay natupad na rin sa wakas ang pangarap ng mga itong magkaroon ng baby sister na malusog at walang kahirap-hirap niyang ipinanganak pagkatapos ng 6 na buwan at pinangalanan nila itong Enya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!